Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas pinagbuting mga programa ng Department of Social Welfare and Development sa publiko, kasabay ng ika-74 na anibersaryo ng tanggapan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Sa kanyang pagdalo sa ika-74 na anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng mga bagong development model na siyang magsisilbing blueprint para sa pagpapaunlad ng buhay ng pamilyang Pilipino. Mismong ang Pangulo ang nanguna sa paglulunsad ng Pamilya sa Bagong Pilipinas na naglalaman ng programa at serbisyo na magbibigay gabay sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga benepisyaryo ng DSWD. Layunin nito na ipakilala ang mga programa na hindi lamang tumutuon sa pinansyal na tulong, kundi pati na rin sa psychosocial interventions, care at residential facilities para sa iba't ibang sektor ng lipunan. This initiative aims to strengthen family development and welfare in every stage of life, recognizing that nurturing households are the cornerstone of a thriving nation. Sa programang ito, susuriin natin ang kalagayan ng bawat pamilya upang matukoy ang kanilang tunay na pangangailangan. Kasabay nito, ipapatupad natin ang mga angkop na kalinga upang matiyak ang tulong ng gobyerno na wasto, sapat at tumutugon sa kanilang mga sitwasyon. Pinasinayaan din ng HELPS o Harmonized Electronic License and Permit System, isang online platform para sa mas madaling registration, accreditation at pagkuha ng lisensya ng mga Social Welfare and Development Agency o SWDA. Sa pamamagitan nito, bumaba na sa 12 stages na lamang ang kanilang dadaanan mula sa dating 49. Kaya kung dati ay 6 na buwan ang kanilang ginugugol sa pagproseso, tatagal na lamang ito ng 7 araw. Inilunsad din ng MTA o Minors Traveling Abroad Systems para sa online application ng mga minor de edad na nagnanais lumabas ng bansa. Tinitiyak nito ang kaligtasan at kapakanan ng mga batang Pilipinong bumabiyahe sa iba't ibang bansa. These endeavors reflect a government that listens and that responds, a government that evolves to meet the needs of its people. Kasabay ng mga makabagong hakbang na ito, hindi kinaligtaan ng punong ehekutibo ang mga napagtagumpayan ng DSWD sa mga nakalipas na taon. Partikular na pinuri ng Pangulo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, kung saan ipinunto niya na noong nakaraang taon lamang, umabot sa 4 na milyong household ang nabigyang tulong ng programa. Kinilala rin ng Presidente ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD na aabot sa 270,000 household ang nabigyan ng tulong. Ipinunto rin niya ang mabilis na pagtugon ng ahensya sa mga kalamidad sa pamamagitan ng maayos na paggamit ng Quick Response Fund nito. You have provided not just assistance, but behind that assistance, you have also provided hope to families rising from hardship, to communities devastated by calamities, to individuals who need to feel that their government is there by their side, ready to assist. Your vision is simple and profound: to build a resilient, inclusive society where no one is left behind. Time and again, we have seen how that vision translates into action, whether in the swift distribution of aid after a typhoon, the consistent support for struggling families, or the enduring commitment to sectors often overlooked by society. Muli namang binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng tulong at suporta ng mga Pilipino para maayos na maipatupad ang mga programa ng pamahalaan na ang tanging layunin ay mapabuti ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.